Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang atin pong tatlong pagbasa sa linggong ito, ang ika-28 linggo sa karaniwang panahon, ay nagpapakilala ng dalawang bagay. Una, ang ating tatlong pagbasa, ipinapakilala kung sino ang Diyos. Ang ating tatlong pagbasa ay pinapakilala kung anong uri ng Diyos siya para sa atin. Sa unang pagbasa na tunghaya natin ang sulat ni Propeta Isaías na kung saan inilarawan ni Propeta Isaías ang Diyos bilang isang masugid na manliligaw. An ardent lover, a persistent lover. Kapag sinabi nating masugid sa mga nakaranas ng manligaw dito, ito yung kahit ilang busted, hindi sumusuko. Kahit ilang pagtalikod, hindi umaayaw. At ganun daw po ang katangian ng Diyos pagdating sa kanyang pag-ibig. Na parang kung ating titignan, isang Diyos na parang walang kadala-dala. Na kahit ilang beses nare-reject, kahit ilang beses tinatalikuran, at kahit napakaraming pagkakataon na inaayawan ang kanyang alay na pagmamahal, hindi tumitigil, hindi sumusuko. Isang masugid na mangingibig. Gayun din naman, ipinakilala ni San Pablo na kung ang Diyos ay isang masugid na mangingibig, paano niya pinakilala? Hindi ang ibang tao, kundi ang kanyang sarili. Ang sabi niya, ako na isang makasalanan, nakuhang mahalin ng Diyos sa kabila ng aking maraming kakulangan. Ganun pala. Ang kabutihan ng Diyos bilang isang masugid na manliligaw, hindi po nakabatay kung gaano tayo kabait. Ang Diyos ay mabuti, period. Hindi natin pwedeng angkinin o sarilinin yung katotohanan, kaya ako pinagpapala kasi mabait ako. Kaya marami kaming biyaya sa buhay kasi mabait kami. Hindi. Ang Diyos mabuti kahit pa sa mabait at hindi. Pinasisikat ng araw ng Diyos ang araw kahit pa sa mabuti at masasama. Ganitong paraan inilarawan ang uri ng Diyos na mayroon tayo. Pangalawa, ang ating mga pagbasa, partikular na ang ating ebanghelyo, ay nagpapakilala naman kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Kung ang Diyos isang masugid na mangingibig, tayo pinakilala hindi lamang bilang mahina at makasalanan, kundi ipinakilala marunong mandedma. And I believe, my dear friends, that is the mystery of the human heart. And what is that mystery? The mystery of our capacity to reject even what is good. Mantakin po ninyo, kung i-contextualize po natin yung ebanghelyo, hindi applicable yung ebanghelyo sa ating mga Pilipino. Kahit hindi imbitado yan sa kasalan, pupunta yan. May bit-bit pa. Ang Pilipino, aatin na nga ng kainan, magpapasyaron pa yan. Kaya hindi po applicable sa ating mga Pilipino yung naganap sa Ebanghelyo. Pero hindi natin pwedeng i-discount. No? Ang sosyal, hindi pwedeng i-discount. We could never discount the fact. That is the mystery of the human heart. Pwede pala tayong tumanggi kahit pa sa mabuti. Kaya pala natin talikuran kahit ang Diyos na ang siyang nag-aanyaya sa atin. Kaya nga po ngayong gabi, mga minamahal ko mga kapatid, ano po ang siyang dapat nating matutuhan? Una, ang isang imbitasyon nangangailangan ng pagtugon. Kaya nga diba, sa bawat letter of invitation, lagi merong sa dulo, RSVP. Isang French term na kung saan ibig sabihin, please respond. Pero tayo mga Pilipino, hindi natin sinusunod yan Nakalagay na dun sa may card, please respond by this particular date. We have reserved 2 chairs o 2 seats for you. Hindi na nga nag-reply, napupunta, nagbit-bit pa. Kaya po ang unang paalala po sa atin, if there is an invitation, we need to respond. At lalo pa kung ang Diyos ang nag-aanyaya, dapat hindi dinededma. Dapat sinasagot.
Alam niyo, alam po ito ng mga nakakakilala po sa akin, ng mga malapit kong mga kaibigan. At kahit po ngayon sa parokya po natin, isang bagay po na ibig kong patuloy na ipinapatupad at hindi dapat kinakalimutan. Ano po yun? Yung simpleng pag-reply sa isang text message. Malamang yung ilan sa sabihin, sobra naman si Father. Pati ba naman yung pag-reply, pakikialaman? Pero alam nyo, yung pong pag-reply, it speaks something about us. Totoo. Pansinin ninyo, simpleng pag-reply pa lamang sa text, pero nagpapakilala kung anong uri at klase ng tao mayroon tayo. Halimbawa, pag po kayo ay nag-text, pupunta ka ba sa meeting? May mga tao, dahil alam nila yung sagot, pupunta naman talaga, hindi magre-reply yan. Kaya kapag nakasalubong mo, sasabihin mo, uy, tinext kita. Sabi ko, kung pupunta ka sa meeting, minsan sasabihin ng mga taong tinext mo, ay, oo, natanggap ko. Oo. Hindi ka nag-reply. Ano po yung malungkot doon? Yung taong nagtanong, hindi niya alam yung sagot. Pero ikaw, alam mo ang kasagutan sa kanyang katanungan, pero ang damot. Sapagkat yung pong simpleng pagte-text, imagine niyo po ito. Yung taong nag-text, para po yung taong kumakatok sa pintuan, na alam naman niyang may tao sa loob ng bahay, pero ayaw siyang pagbuksan. Simpleng pagte-text pa lamang yan, pero it speaks a lot of things about us. Kung tayo po, minsan naiinis kapag hindi tayo nare-replyan, paano pa kaya ang Diyos? Paano pa kaya si Jesus? Alam niyo, bilang inyong pari, natutuwa po ako kasama ng Father Knox na pag po linggo, o kahit po yung daily masses po natin, alam niyo, napakarami pong nagsisimba. Gusto ko pong isipin, tunay na tapos na ang pandemya. Kaya ang mga tao po nagtutungo na sa simbahan. Pero alam niyo, real talk po tayo. Meron po tayong 17 barangay dito sa parokya. Ngayon po, punong-puno ang simbahan, may mga nakatayo sa labas, may mga ilang mga espasyo. Kahit po mamaya yung 7:30, marami na pong nagsisimba. Kahit po yung alas 7 ng umaga, napupuno po, seating capacity yung simbahan. Pero alam niyo, kung ating pong titignan ng populasyon ng ating buong parokya, kakaunti pa rin ang siyang tumatanggap ng paanyaya na magsimba pag-araw ng linggo. Kung ang Diyos na nag-aanyaya, may mga hindi tumutugon, sigurado nalulungkot din siya. Sigurado sasabihin niya, nakahanda na ang piging, nasaan ang aking mga inanyayahan, kaya't patuloy tayo mag-anyaya nang sa gayon, ang handa hindi masayang. Kaya siguro po ngayon, mga minamahal kong mga kapatid, we have to ask ourselves, how do we respond to the invitation of Jesus every Sunday to attend the Mass? Ano po yung nagiging tugon? Ngayon, kagaya ng sinabi ko, hindi niyo po pwedeng sabihin, Father, nagsimba ako. Kasi mabait ako. Kaya kayo nakapagsimba sapagkat una, tumugon po kayo. At dahil sa inyong pagtugon, naroon yung biyaya para magtagumpay sa inyong pagtugon. Halimbawa, isipin po natin, marami naman talagang nakatanggap ng paanyaya. May simba, may misa ngayong linggo. Pero sigurado, may mga ilang nakatanggap ng biyaya, gustuhin man nilang tumugon, pero walang pagkakataon. Bakit? May sakit. Nakaratay sa banig ng karamdaman. Yung iba, kinakailangan talagang mamili sa pagitan ng dalawang mahalagang gawain. Kung pupunta sa simbahan o gagawin ng isang mahalagang tungkulin. Kaya nga po ngayong gabi, maliwanag na sinasabi sa atin ang paanyaya para sa lahat. Salamat sa Diyos sapagkat kayo ay tumugon. At salamat sa Diyos sapagkat binigyan kayo ng pagkakataon. Pangalawa, kung ang Diyos ay patuloy na nag-aanyaya, ano ang siyang itinuturo sa atin? Alam niyo, yung kanyang paanyaya po ay bahagi ng kanyang pagmamahal. At ang bahagi ng kanyang pagmamahal
ating matutunghayan dahil palagi tayong bahagi ng kanyang pangarap. Paalala po ulit, mga minamahal ko mga kapatid, sa mga nag-aalay po ng pag-ibig dito sa inyo. Sa ating mga naririto, sa ating online parishioners, isang bagay po ang dapat niyong bantayan. Kung yung tao nag-aalay sa inyo ng pag-ibig, pero hindi kayo kasama sa kanilang plano at pangarap, kabahan po kayo. Sapagkat ang tunay na pag-ibig, yung minamahal, kasama sa kanyang bawat pangarap. Anong ibig ko pong sabihin? Noong mga bata tayo, ang tanging pangarap lang naman natin, gusto kong lumaki at makapag-aral. Nung tayo po'y nakapag-aral na, ang pangarap natin, gusto kong makatapos. Nung tayo po'y nakatapos na, ang sumunod nating pangarap, gusto kong makahanap ng magandang trabaho. At dito magbabago yung pangarap natin. Sapagkat kapag nakamit na natin yung magandang trabaho, ang susunod nating sasabihin, pangarap ko, magkaroon ng pera para makapagbakasyon kasama ng aking pamilya. Ang pangarap ko, makapag-abroad para mag-iipon ako, maiahon ko sa kahirapan yung aking mag-anak. May mga pagkakataon po, no, minsan, siguro naranasan nyo rin po ito, kapag kumakain po kayo ng masarap, hindi ba minsan naiisip ninyo, sana kasama ko yung nanay ko para nakakain din niya yung masarap na kinakain ko. Kapag kayo po'y nakaranas ng isang magandang lugar, sasabihin nyo, sa susunod, dadalhin ko yung pamilya ko dito. Ibig sabihin, ang tunay na nagmamahal, hindi lamang dapat nagpapakilig. Sapagkat ang tunay na umiibig, isinasama ka sa bawat pangarap. Bahagi ka ng kanyang bawat plano. Kaya yung mga nagmamahal po dito, pero wala kayo sa plano at pangarap nila, friendship over na. Iwanan ninyo. Sapagkat ang tunay na pagmamahal, hindi lamang pinaninindigan. Ang pag-ibig, ipinaparamdam. At ganoon po yung ginawa ng Diyos sa ating unang pagbasa. Ipinaramdam ni Yahweh yung kanyang kabutihan sapagkat ibig niyang maranasan ng kanyang bayan ang lahat ng magagandang bagay. Kaya nga po, matapos tayo makatanggap ng paanyaya at magpasalamat sa Diyos, ano po yung dapat natin gawin? Mas magpakabuti, mas magpakabait. Hindi ko alam kung isang aksidente na sa araw na ito, ang ating ebanghelyo ay magtuturo sa atin ng isang karanasan natin bilang isang parokya at pamayanan. Hindi ko alam kung napansin ninyo, may dalawang malaking electric fan na po tayo. Parang hindi nakita ng iba, sabi ng iba. Hindi niyo po ba naramdamang malamig? Ibang-iba yung pakiramdam sapagkat dati, no? Kaya nagsimisa na ako kayo ng umaga. Dinig na dinig ko yung sarili ko sapagkat hindi na maingay ang mga industrial electric fans. Nanonood ako kanina ng alas 9 misa ni Father Knox. Sabi ko, wala nang nagpapaypay. At parang ganito po yung sinasabi ng ating ebanghelyo. Ang dalawang big ass fans na ito, ang ating magandang sound system, bago din po yung ating sound system. Kaya kahit po yung ganun ko, naririnig ninyo. Hindi lamang pagkakataon para magpasalamat. Lord, salamat at malamig yung aming pakiramdam. Lord, salamat dahil maliwanag namin napapakinggan. Matapos po tayo magpasalamat, ano pong inaasahan na sa atin ng Diyos? Mas makapagdarasal. Mas makapagdiriwang ng misa. Hindi ko alam kung napapansin ninyo, pero pag magmimisa ko, sasabihin ko, iyuko natin ang ating mga ulo at taimtim tayong manalangin. Patawarin niyo po ako. The teacher in me. Teacher din po ako. Matapos ko pong sabihin yun, simple kong sisipatin yung mga tao. Yumuko ba sila? Taimtim bang nagdasal? O yung iba, wala namang pakialam. Bahala ka, Father. Pangalawa, 3 po yung ating mga malaking TV. Kalit-liit po ng parokya natin, pero meron tayong 3 malaking TV. Kanina sinabi ko, sama-sama po tayong umawit at papurihan ng Diyos ng sama-sama.
Tabi-tabi po. Yung iba, parang utang na loob pa ng Diyos na narito siya at nagsimba. Yung pong malaking electric fan, hindi lamang panahon at pagkakataon para sabihin natin, Lord, thank you. Hindi na po ako magpapaypay. Ito rin ay isang paanyaya, para makapagdasal ka ng mabuti. Para hindi ka na paypay ng paypay, nang sa ganon, makapagdiwang ka ng misa. Ang kinalulungkot ko po kasi, baka po may mga bagay tayong ganito, buhat sa kalooban at kagandahang loob, hindi lamang ng Diyos, kundi ng ating bawat kapwa-tao. Pero wala naman na dagdag sa ating buhay pananampalataya. Kaya nga hindi ba, ano ang aking paalala? Tignan ang lahat ng pagkakataon sa ating buhay bilang isang paanyaya galing sa Diyos. At ang tanong, sa kanyang paanyaya, paano tayo dapat tumugon? Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang sa misang ito, inaaniyahan ko po kayo, magpasalamat tayo sa Diyos. Salamat Lord, kasi kahit hindi po ako masyadong mabait, nakapagsimba po ako. Salamat Lord, kahit po marami po akong kalokohan, may nabuti ko pa rin magsimba para kahit papano makapagbawas ng kasalanan. Salamat Lord sa 2 big ass fans. Hindi na po kami magpapaypay at maiinitan. Nang sa ganon, mas lalo makapagdarasal. Salamat Lord sa magandang sound system. Nang sa gayon, hindi lamang namin mapapakinggan ang salita ng Diyos, kundi mabibigyan din kami ng lakas ng loob upang ito ay aming panindigan at isabuhay sa aming pamumuhay. Ibig sabihin, sa bawat paanyaya, hindi lamang dapat tumutugon, hindi lamang dapat nagpapasalamat, kundi sa bawat paanyaya ng Diyos sa ating buhay, dapat may mangyayari, may magbabago. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, sa lamig ng ating nararamdaman, sa magandang tunog na ating napapakinggan, salamat sa Diyos. Salamat, Panginoon. Pangako, hindi lamang kami magpapasalamat, sisikapin din namin mas maging mabuting tao simula ngayon. Amen.